Noong December 2019, isang kaso ang umalingaw sa buong Amerika. Ang biktima ay si Kevin. Sa bisperas mismo ng Pasko, siya ay naging bahagi ng isang malagim na kwento ng krimen at pagtataksil na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilimutan. Ipinanganak si Kevin Bacon noong November 28, 1994, kina Carl at Pam Bacon. Lumaki siya kasama ang kanyang ate na si Jennifer, na isang taon ng tanda sa kanya. Naalala ni Jennifer ang mga panahong magkasama sila ni Kevin sa paglalaro. Halos hindi sila magkahiwalay nung mga bata pa sila hanggang sa pumasok na si Jennifer sa eskwelahan. Napakalapit ang pamilya ni Kevin sa isa't isa. At bata pa lamang, itinanim na ng mga magulang sa kanila ang halaga ng pagsusumikap. Gusto nilang ituro kina Jennifer at Kevin ang kahalagahan ng pagkita sa mga bagay sa buhay. Gusto nila na maging dedikado, motivated, at masisipag sila sa hinaharap. Marami ring malalapit na kamag-anak si Kevin bukod sa kanyang immediate family. Mayroon siyang iba't ibang pinsan, tita, tito, at lolo at lola na mahal niya. Lumaki si Kevin na maraming iba't ibang libangan at interes. Gusto niya ang lahat ng bagay mula sa mga Barbie dolls, traktora, hanggang kay Britney Spears. Nung nasa middle school na siya, doon nag-out si Kevin sa kanyang pamilya bilang isang gay. Kahit na ikinagulat ito ng kanyang pamilya, naging bukas at suportado pa rin sila kay Kevin. Nung nasa middle school din siya, doon din nabuo ang isa pa niyang passion, ang pagiging bahagi ng marching band. Mahal na mahal ni Kevin ang marching band. Tumutugtog siya mula middle school hanggang sa kanyang senior year sa high school. Sa mga panahong iyon, nag-eksperimento siya sa iba't ibang instrumento tulad ng baritone, tuba at trumpet. Ang marching band din ang nagbigay daan sa pagmamahal ni Kevin sa musika. Gusto niya ang lahat ng uri ng musika at napaka-passionate niya tungkol dito. Isa pa sa mga passion ni Kevin ay ang pagpapaganda at pag-aayos ng buhok. Nagsimula ang pagmamahal niya sa pag-aayos ng buhok mula sa paglalaro ng Barbie dolls nung bata pa siya. Sa paglipas ng panahon mula sa paglalaro sa buhok ng kanyang mga Barbie, umunlad ito sa pag-aayos ng buhok ng kanyang mga kapamilya. Nagpa-practice ng iba't ibang estilo sa kanila. Pagkatapos ito, nag-aral siya sa Sharp Hair Academy at nagtrabaho bilang isang hairstylist sa Flint, Michigan habang nag-aaral din sa University of Michigan. Yan ang kaunting background tungkol kay Kevin at ito ang magdadala sa atin sa kung saan nagsimula ang kasong ito na nangyari noong Christmas Day ng 2019. Sa panahong ito, 25 years old pa lamang si Kevin at noong December 2019, inaasang pupunta si Kevin sa bahay ng kanyang mga magulang para magdiwang ng holiday kasama sila. Gayunpaman nang hindi dumating si Kevin sa selebrasyon, nag-alala ng husto ang kanyang pamilya. Hindi ugali ni Kevin ang hindi sumipot sa isang family reunion, lalo na ang pag-miss sa isang napakahalagang holiday na mahal niya, lalo na nang walang abiso. Laging may hawak na cellphone si Kevin, kaya kung malilate siya o kung hindi siya makakadalo, tatawag siya, magte-text siya at ipapaalam niya muna sa kanila. Pero hindi iyon ang nangyari noong Christmas Day ng 2019. Batay sa pagkakaintindi ng pamilya ni Kevin nung nakaraang gabi sa Christmas Eve, nagpalipas ng gabi si Kevin kasama ang ilang kaibigan sa isang game night. Ipinakita sa ring camera footage sa apartment niya na umalis si Kevin sa kanyang apartment noong Christmas Eve. Gayunpaman hindi na ipinakita na bumalik siya. Dahil walang makakontak kay Kevin at walang nakakaalam kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanya, nagpasya ang pamilya ni Kevin na makipag-ugnayan sa mga otoridad at i-report si Kevin bilang missing person. Habang ginagawa nila iyon, sabay-sabay na nagmamaneho ang pamilya ni Kevin sa lugar para hanapin si Kevin mismo. Nagpunta sila sa Spruce Creek na isang lungsod sa Michigan at sa kanilang pagkagulat, natagpuan nila ang kotse ni Kevin na iniwan sa isang parking lot malapit sa isang raid store. Ang pagkakita sa iniwang kotse ni Kevin ay lalong nagpatindi sa pag-alala ng kanyang pamilya. Tinignan nila ang mga kalapit na tindahan pero walang bakas ni Kevin at alam ng pamilya na hindi niya basta iiwan ang kanyang kotse. Kinabukasan noong December 26, sinamahan ng mga pulis ang pamilya ni Kevin sa kanyang kotse at nang buksan nila ang sasakyan ni Kevin, natuklasan nila ang cellphone at wallet ni Kevin at nakakita rin sila ng isang bag
puno ng damit ni Kevin at talagang nagduda ang mga otoridad. Nang gawin ang forensic analysis sa cellphone ni Kevin, nakita ng pulisya na aktibong ginagamit ni Kevin ang app na Grindr. Kung hindi ka pamilyar, ang app na ito ay isang LGBTQI+ dating app na aktibong ginagamit ni Kevin kasama ang milyong-milyong iba pa nitong gumagamit. Nang suriin ng mga pulis ang telepono ni Kevin at napansin ang app, sinimulan nilang basahin ang mga mensahe. Dito nila natuklasan ang pakikipag-usap ni Kevin sa isang lalaking nagngangalang Mark Latansky. Nakita ng mga pulis na nag-uusap sina Mark at Kevin noong Christmas Eve at nagplano silang magkita sa gabing iyon. Kaya lumalabas sa mga otoridad na ang sinabi ni Kevin sa kanyang pamilya na magkakaroon siya ng game night kasama mga kaibigan ay isa lamang palusot para makipagkita sa ibang lalaki mula sa dating app. Base sa mga mensaheng ito, kumbinsido ang mga pulis na ang huling pakikipag-ugnayan ni Kevin ay maaring may kinalaman kay Mark. Dahil sa mensahe, sinabi ni Mark kay Kevin, pumili ka ng lugar sa creek, paano ang strip mall sa kanlurang bahagi ng bayan. At sa paglaon, di magtatagal, natagpuan ang kotse ni Kevin sa mismong shopping center na iyon. Kaya't sinimula ng mga pulis na buuin ng mga piraso ng puzzle at lalo silang nagduda. Malinaw rin sa mga pulis batay sa mga pag-uusap ni na Mark at Kevin sa app na pareho silang umaasang magkakaroon ng sexual encounter. Hindi ito isang date, hindi ito isang bagay na ganoon. Talagang mukhang isang one-night hookup scenario ito. At isa sa mga mensaheng ipinadala ni Kevin kay Mark na talagang tumatak sa mga otoridad ay, isang tanong, pananatilihin mo akong ligtas, di ba? Sumagot si Mark, makikita mo na nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Batay sa mga mensaheng ito, alam na ng mga pulis na kailangan nilang kausapin si Mark. Naniniwala sila na anuman ang nangyari kay Kevin, malamang may alam si Mark tungkol dito. Noong December 28, 2019, nagpasya mga pulis na puntahan si Mark. Dumating sila sa kanyang bahay kung saan siya nakatira na mag-isa. Kumatok ang mga pulis sa pinto, binuksan ito ni Mark at ipinaliwanag ng mga pulis na iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Kevin Bacon. Ayon sa pulisya, napaka-willing ni Mark, napapasupin sila at sinabi ng mga pulis na ang kilos ni Mark ay napakakalmado at mahinahon. Pinayagan niya ang mga pulis na halugugin ang buong bahay. Umakyat muna ang mga pulis at pagkatapos ay bumaba sa basement. Dito natuklasan ng mga pulis ang isang nakakagulat at kakilakilabot na eksena. Sa basement ng bahay ni Mark, merong isang sliding barn door na may lock sa labas ng pinto. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, dito nila natagpuan ang labi ni Kevin na nakasabit sa kisame, nakabaliktad at merong mga kadena. Nang matagpuan siya ng mga otoridad, walang saplot si Kevin. Maraming kulang likido sa paligid at mukhang wala na siya. Agad na inaresto si Mark ng mga otoridad at inilagay sa loob ng police car. At nakakagulat pa para sa mga otoridad, natigilan sila sa asal ni Mark. Muli mukhang baliwala lang sa kanya ang lahat. Sa paraan ng pagpayag ni Mark na maglakad lang ang mga pulis sa kanyang bahay sa kabila ng pag-alam na wala na si Kevin sa kanyang basement, hindi nagpakita si Mark ng pag-aalala, pag-aalangan, pagkataranta o anumang pagtatago. Kung tutuusin mukhang kabaliktaran pa nga, nang arestuhin si Mark sinabi niya sa mga otoridad na nagkakamali sila. Gayunpaman habang nasa likod siya ng police car, tinanong niya kung paano siya makakauwi pagkatapos ng kanyang interview sa mga detectives. Kaya't mukhang hindi naiintindihan ni Mark sa sandaling iyon ang sitwasyon. Para sa mga pulis, sinimulan nilang mapansin na hindi lubos na naiintindihan ni Mark ang saklaw, laki at tindi ng nangyayari. Iba pang kakaibang komento na ginawa ni Mark sa mga otoridad ay ang pagkaangkin niya na hindi siya si Mark Latansky, kundi Edgar Thomas Hill ang tunay niyang pangalan. Bago tayo magpatuloy sa kaso ni Kevin, pag-usapan natin kung sino ba talaga si Mark. Ang pagpapalaki kay Mark ay medyo tradisyonal. Napakatalino niya, siya ang valedictorian ng kanyang high school. Pagkatapos, nag-aral siya sa Central Michigan University para sa kanyang undergraduate degree at sa huli ay nagtapos ng master's degree sa Iowa State University. Matapos ito, bumalik siya sa Michigan at nagtrabaho bilang manager sa isang chemical company. Noong 2001, nagpakasal si Mark. Pinakasalan niya ang isang babaeng nagngangalang Emily. Ipinakilala sila sa isa't isa sa isang blind date ng kanilang mga kaibigan at doon umusbong ang kanilang relasyon. Matapos ang isang taon ng pagdi-date, nagpakasal sila noong August 2001 at si Emily naman ay nagtrabaho bilang isang preschool assistant teacher. Sinabi ni Emily na naakit siya kay Mark dahil sa kanyang mabait na puso. May malasakit siya sa mga tao
at siya ay isang pamilyadong tao. Tila ang lahat ng pangarap niya na magpakasal, magkaroon ng pamilya at mamuhay ng perpekto ay nagkakatotoo. Sinabi ni Emily na nagkaroon sila ni Mark ng isang magandang pagsasama. Hindi sila nag-aaway, magkasama silang bumili ng bahay, isang fixer-upper, at magkasama nila itong inayos. Ang lahat ng pagsasaayos ay ginawa nila bilang isang team. Nagkaroon sina Emily at Mark ng 4 na anak, isang lalaki at 3 babae. At inilarawan ng kanilang mga anak ang kanilang pagpapalaki bilang normal, tradisyonal at walang kakaiba. Gayunpaman ayon kay Emily, sinabi niya na noong 2010 dito nagsimula siya mag-alala tungkol kay Mark. Nakakita si Emily ng isang larawan ng isang lalaki na walang saplot. Ito'y nakasave sa computer ni Mark. Nang tanungin niya si Mark tungkol dito, sinabi ni Mark na ginamit niya lang daw ang larawan para ikumpara ang sarili niyang katawan sa iba para siguraduhin na masaya si Emily sa kanya, sa kanyang pangangatawan at sa itsura niya. Sinabi ni Emily na medyo nabigla siya sa sagot ni Mark. Medyo nalilito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang ikumpara ni Mark ang sarili, pero pinili niyang tanggapin na lang ang paliwanag nito at nagpatuloy. Gayunpaman sa parehong taon, nagsimula pang magpakita si Mark ng mga senyales ng problema sa kalusugan ng pangkaisipan. Sinabi ni Emily na panay ang banggit ni Mark sa isang trust fund na hindi niya kailanman nabanggit noon. Sinabi rin ni Mark kay Emily na hindi siya naniniwala na siya ay anak ng kanyang ina at naniniwala siya na siya ang kapatid ng kanyang ina. Sinabi rin niya kay Emily na hindi raw Mark ang tunay niyang pangalan at isa lang daw itong panakip para sa tunay niyang pagkakakilanlan. Muli nag-focus siya sa mga bagay na walang basehan. Dahil sa pag-aalala ni Emily, hiniling niya kay Mark na magpa-admit sa isang mental health facility kung saan siya nanatili sa loob ng 5 araw. Pagkatapos noon, pinauwi si Mark at binigyan ng gamot na hindi naman niya ininom ng matagal. Nang tumigil siya sa pag-inom nito, sinabi niya kay Emily na hindi niya ito kailangan dahil wala naman daw siyang problema. Sa panahong ito, sinabi rin ni Mark kay Emily ang isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanilang relasyon, magpakailanman. Sinabi ni Mark na hindi siya naging tapat sa kanya o sa kanilang kasal at habang nasa business trips, nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang lalaki. Gaya ng inaasahan, nakakalungkot para kay Emily na marinig na hindi naging tapat ang kanyang asawa sa kanya sa maraming pagkakataon. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang nakatuon sa pagsasaayos ng kanilang pagsasama. Nakatuon siya na panatilihing matatag at buo ang pamilya na binuo niya. Kaya nagpasya silang dalawa na magpunta sa marriage counseling. Sa panahong iyon, nangako sina Mark at Emily na bibigyan nila ang kanilang kasal ng 1 taon para maayos. Gayunpaman, mabilis na bumalik si Mark sa kanyang dating ugali. Ang panloloko at pagsisinungaling ay nagpatuloy lang. At dahil doon, nag-file si Emily ng diborsyo laban kay Mark noong March 2012. Nang dumating ang 2015, 3 taon pagkatapos ng diborsyo, nagpakasal muli si Mark at sa pagkakataong ito, pinakasalan niya ang isang lalaki. Ang pangalan ng lalaking ito ay Jaime. Inilarawan ni Jaime si Mark bilang isang mapagmahal na asawa. Sinabi niya na napaka-healthy ng kanilang relasyon. Gayunpaman, napansin ni Jaime na lumalayo si Mark sa dati niyang buhay, sa kanyang mga anak at sa kanyang dating asawa. Nagbabayad si Mark ng child support, ngunit iyon lang ang kanilang komunikasyon. Hindi lang sa pagitan nila ni Emily kundi maging sa pagitan ni Mark at ng kanyang mga anak. Nagbago ito noong 2018 na makipag-ugnayan si Mark kay Emily at hilingin na makita siyang muli ng kanyang mga anak. Pumayag naman si Emily na makita ni Mark ang mga bata. Gayunpaman, tumagal lang ito ng humigit kumulang 1 taon hanggang February 2019 nang mawalan ng trabaho si Mark, na lalong nagpaigting sa kanyang mga problema sa mental health. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Mark na matibay ang kanyang paniniwala na hindi niya anak ang mga bata at tuluyan na siyang tumigil sa pakikipagkita sa mga ito. Naghiwalay din sina Jaime at Mark sa panahong ito. Iniwan ni Jaime si Mark noong September 2019. Sa puntong ito, sinabi ni Jaime na marami ng problema sa kanilang pagsasama. Nagpakita si Mark ng mga senyales ng paranoia, sinasabi na may mga taong humahabol sa kanya. Ipinaliwanag din ni Jaime na niloloko siya ni Mark. Natuklasan ni Jaime si Mark sa iba't ibang sexual chat rooms at nahuli si Mark na mayroong mga affair sa iba't ibang lalaki na nakilala niya online. Kaya't sumuko na rin si Jaime at iniwan na si Mark. Pagsapit ng huling bahagi ng 2019, namumuhay na mag-isa si Mark at ibinibenta ang sarili online sa ibang lalaki. Nakikipagpalitan ng mga sexual acts para sa pera at gaya ng alam natin sa huling bahagi ng 2019, pinaslang niya si Kevin Bacon.
Nang suriin ng mga otoridad ang iba pang kahina-hinalang pag-uugali na umiikot kay Mark, natuklasan nila na noong October 10, 2019, mayroong isang lalaking nagngangalang James Carlson na tumawag sa 911 para i-report na siya ay biyag sa basement ni Mark. Inangkin niya na nagawa niya makawala mula sa pagkakatali gamit ang isang matulis na bagay. Gayunpaman nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Mark, sinabi ni James na consensual ang lahat at nagpasya siyang hindi magsasampa ng kaso o reklamo laban kay Mark. Makalipas ang isang buwan noong November 2019, may isang katulad na insidente ang nangyari kung saan muling nakatakas ang isang lalaki mula sa basement ni Mark. Tumakbo sa bahay ng kapitbahay na sumisigaw, "Tulong, tulungan niyo ako," anya. Tinawag ang 911 at nang dumating ang mga pulis, nagpasya rin ang lalaking ito na ayaw niya magsampa ng anumang reklamo at consensual din daw ang lahat. Kahit mayroong mga magkasalungat na kwento na nangyayari, tila may kahina-hinalang pag-uugali na nagmumula sa bahay ni Mark. Gayunpaman, walang nagpataw ng kaso laban sa kanya. Kaya ngayon, balikan natin ang investigasyon dahil dinala ng mga pulis si Mark sa istasyon matapos siyang arestuhin para sa interogasyon. Nang umupo si Mark kasama ang mga otoridad, sinubukan pa rin niya na kumbinsihin sila na hindi siya si Mark at ang pangalan daw niya ay Edgar Thomas Hill. Inangkin ni Mark na siya na ang huling lahi sa kanilang pamilya at noong bata pa siya, alam na ng lahat na hindi siya si Mark. Ngunit walang nagtangkang sabihin sa kanya, kaya ito ang lihim na inaangkin ni Mark na itinago sa kanya ng lahat. Bukod pa rito, sinabi ni Mark na kahit Edgar Thomas Hill ang kanyang pangalan, mayroon pa siyang ibang pangalan, ang Olose or Olos. Para sa mga pulis, ito ay malinaw na nagpapakita na seryosong nakikipaglaban si Mark sa kanyang koneksyon sa realidad at may problema siya sa mentalidad. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagsasalita. Hindi siya humiling ng abogado o anumang katulad nito, kahit ginamit ito ng mga pulis sa kanilang kalamangan at sinubukan nilang kumbinsihin si Mark na nakikipag-ugnayan sila sa kanya para magpatuloy ang pag-uusap. Dahan-dahan sa wakas ay nagsimulang magsalita si Mark tungkol sa pagpaslang kay Kevin. Dito sinabi ni Mark sa mga pulis ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang tanungin siya tungkol kay Kevin, inamin ni Mark na pinaslang niya ito. Ngunit iginiit niyang hindi iyon pagpaslang. Sinabi niya na mismong si Kevin ang humiling sa kanya na tapusin siya at gawin siyang nawawala. Sinabi ni Mark na hindi ito pagpaslang kundi isang assisted suicide. Sinabi pa niya na nagkita sila ni Kevin sa unang pagkakataon noong Christmas Eve sa parking lot ng Sports Creek. Pinaliwanag niya na nagkakilala sila sa app. Sinabi rin niya na si Kevin ay may pantasya sa pagdukot at gusto ni Kevin na pumunta si Mark sa Walmart at bumili ng mga damit na isusuot ni Kevin sa kanilang pagkikita. Ito ang dahilan kung bakit natagpuan ng mga pulis ang mga damit ni Kevin sa kanyang sariling kotse. Inangkin ni Mark na makita niya si Kevin, nagpalit si Kevin ng mga damit na binili ni Mark para sa kanya. Meron siyang handcuffs, earmuffs at blindfold. Ipinaliwanag niya na kusang loob na sumakay si Kevin sa likod ng kotse ni Mark at nasa harapan naman si Mark na nagmamaneho. Sinabi ni Mark na pumunta sila sa bahay niya at pumasok sila sa basement. Dagdag pa niya, nag-ugnayan sila ni Kevin sa isang consensual na pagtatagpo. Gayunpaman pagkatapos nito ay tinalakay nila ni Kevin ang mga paraan kung paano papaslangin ni Mark si Kevin at para siya ay mawala. Sinabi ni Mark na hiniling ni Kevin sa kanya na kumuha ng matulis na bagay at gamitin sa kanyang lalamunan. Iyon ang gusto daw ni Kevin na paraan ng pagsawi. Ngunit sinabi ni Mark na mali iyon, na hindi iyon makatarungan at mahirap para sa kanya sa moral na aspeto. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, inangkin ni Mark na ginawa niya ang gusto ni Kevin. Umakyat si Mark, kumuha ng matulis na bagay, bumaba sa basement, at sinimulan niyang atakihin si Kevin. Ipinabaon ng matulis sa kanyang gulugot. Sinabi rin ni Mark sa mga otoridad kung saan matatagpuan ang matulis na bagay sa kanyang bahay. Inakin niya na nasa drawer ito ng kanyang kwarto sa itaas. Pinuntahan ng mga pulis ang lokasyong sinabi ni Mark. Natagpuan nila ang matulis at mayroon itong tuyong pulang likido at kumpirmado na iyon ay kay Kevin. Ngunit hindi lang iyon. Dahil may sasabihin pa si Mark na magdadala sa pagpaslang kay Kevin sa isang bagong antas ng kasamaan. Sa kabila ng pag-aakalang hindi na posible pang lumala ang kaso ay ginulat sila ni Mark. Anya, nang matapos niyang paslangin si Kevin, doon niya isinabit na nakabaliktad ang labi nito sa kisame. Para maging malinaw, sinasabi ni Mark na naganap ang pagpaslang habang nakahiga si Kevin at ayon sa kanyang paglalarawan, hinihintay lang daw ni Kevin na siya'y paslangin. Pagkatapos noon, sinabi ni Mark na isinabit niya ang labi ni Kevin ng patiwarik. Kinuha niya ang pulang likido.
Hiniwalay ang ari ni Kevin at dinala ang mga ito sa itaas ng bahay, niluto sa griddle at kinain. Inangkin ni Mark na ito ay isang bagay na napag-usapan na nila ni Kevin. Sinabi pa niya na bago ang pagpaslang kay Kevin, bumili siya ng isang food dehydrator at nagpaplano siyang kumuha ng iba pang bahagi ng labi ni Kevin para ilagay sa dehydrator at itago para sa susunod na putahe. Sinabi ni Mark na ang proseso ng pagkain ay napakasimple at kinumpara niya ito sa pagkain ng Rocky Mountain oysters. Sa kabila ng paliwanag ni Mark na ginawa niya lang daw ang hiling ni Kevin, nanindigan ng mga otoridad mula sa simula na hindi sila naniniwala na gusto ni Kevin na masawi. Hindi nila ito pinaniniwalaan sa kahit anong paraan. Hindi bumibenta ang kwento ni Mark na ang lahat ay hiniling talaga ni Kevin. Naniniwala sila na nagplano si Mark ng isang maingat na pagpaslang. Ito ay bumabalik sa mga mensahe na ipinadala ni Kevin kay Mark na nagtanong kung papanatilihin siya ni Mark na ligtas sa kanilang pagkikita. Hindi nagbigay si Kevin ng anumang indikasyon sa kanyang pamilya, mga kaibigan o sa anumang mensahe na ipinadala niya na gusto niyang masawi o wakasan ang lahat. Batay sa ebidensya na nakuha ng pulisya pagdating sa bahay ni Mark, nagteorya sila na nagkaroon ng sexual encounter sina Kevin at Mark na nauwi sa pag-atake ni Mark kay Kevin sa likod ng leeg at pag-atake sa kanyang lalamunan pagkatapos. Naniniwala sila na isinabit ni Mark si Kevin nang nakabaliktad bago hiwalayin ang labi ni Kevin at kainin ng kanyang maselang parte. Merong ding iba na naniniwala na si Kevin ay nakabitin na ng patiwarik at walang magawa dahil siya ay nakagapos. Sa basement na iyon ng bahay ni Mark, mayroong maraming kagamitan para sa BDSM. Maraming panali, kadena at iba pang bagay na ginamit para kay Kevin. Sinabi pa ni Mark na nakaposa si Kevin sa likod ng kotse, kaya't nakagapos na ito mula pa sa simula. Di nagtagal kinasuhan si Mark ng pagpaslang kay Kevin Bacon. Hindi tumanggi si Mark. Dahil dito nag-plead siya ng guilty sa homicide noong September 2020. Pagkatapos noong December 2022, sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol at karagdagang 111 months para sa paghiwalay sa labi ni Kevin. Hindi pinaniniwalaan na mayroong partikular na motibo sa pagpaslang kay Kevin. Mukhang isang opportunistic ito mula sa pananaw ni Mark. Muli ito ang unang pagkikita ni na Kevin at Mark at habang naniniwala mga pulis na si Kevin ang unang biktima ni Mark, ay hindi sila naniniwala na siya na ang huli. Sa digital world ngayon, mas madali na makipagkilala online dahil kabi-kabila na ang mga dating apps. Ngunit kasabay ng koneksyon ay ang panganib ng pakikipagrelasyon, panlilinlang, maling intensyon at mga banta sa kaligtasan. Sa gitna ng modernong teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagiging maingat at responsable sa bawat pakikipag-usap. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!